What is up, guys? Welcome to Title Zone, the number one podcast for Filipinos who want to make an impact. Teka, mamaya na tayo mag-intro. Kinakabahan ako dito. Tatakot ako. So guys, Halloween episode tayo ngayon. Sinusunod lang natin ang utos ng Panginoong Spotify. Gumawa daw ng Halloween episode. So, ayan, sige. Let's do our introductions. This is Nix. Kelvin, go ahead. Pakilala mo sarili mo. Yes, my name is the Kelvinator, aka Halloween is coming. So ladies, make sure to get your Halloweenies. And yeah, pakilala mo yung guest natin. Pakilala mo yung guest natin. Saglit. Ako wala akong AK ngayon. Bakit? Sa takot ko na lang. Nakita ko kasi yung mga videos. No? So medyo aminin ko na, guys. Nakakatakot talaga to. Hindi ko, parang gusto ko nang i-cancel. Gusto ko mag-walk out. But whatever, we'll do it, no? So let me introduce our guest for today. Uy! May pakita sa likod. Sige, mamaya hindi nyo kita. Kung nag-video, nakita nyo siguro yun. Welcome to Title Zone, Kevin. Kev, what's up? Kumusta? Ayos lang. Uy, kumusta? Thank you, Nix and Kelvinator. Talagang sa gabi talaga, Si Kevin. bigla ang invitation. Gabing-gabi. Thank you for accepting our last minute midnight invite. So si Kevin actually friend namin and classmate din. So ba't namin siya in-invite ngayon? Well, wala kami ma-invite sa totoo lang. and then, meron siyang mga i-share sa atin na real life or scary, ano mo gusto mong term of story. So Kelvin, anong lagay mo sa mga pag-uusapan ngayon gabi? Hindi ko masabing excited ako pero at the same time kasi hindi na ako yung takot sa pagdadating yung undas or ano bang tawag niya, Halloween. Well, nung bata, syempre bata tayo nun pero nung unti-unti tumatanda parang hindi na ganun nakakatakot Wala na yung Hindi excitement. ko alam Pero sige, tignan natin sa kwento ni Kebs kung matatakot ba tayo. Sige, titingnan natin. Sa akin lahat. Medyo mataas ang expectations natin ngayon sa mga stories. Pero ikaw, Kev, like nung kabataan mo ba? Well, hindi mo masasabi kung matanda ka na, pero growing up, may mga like nanonood ka ba ng mga pag ganitong mga panahon, nanonood ka ba, nakikinig ka ba ng mga horror stories or mga palabas? Oo. Actually, pag mga gantong panahon, Halloween, parang nakikisabay lang din ako sa sa spooky season din may time na nanonood din ako ng mga horror movies and ano mang mapanood din sa Facebook, sa internet, social media. And katulad kasi dati mayroong mga parang seasonal na horror special sa TV tulad ng yun nga yung Magandang Gabi Bayan. Nalala niyo yun? Magandang Gabi Bayan ni Noli De Castro. Saka yung mga rated K pero mas more of mga creepy na kwento ng mga kakaiba. Pero grabe yung Magandang Gabi Bayan. Kung naaalala niyo yun sa mga nakikinig, let us know din sa comment section. Pero grabe, naaalala ko may mga ibang laging gabi inaabangan yung gabi. Hindi ako nakatulog talaga dun sa mga ibang episode nun. Ano pa ba? Shake, Rattle, and Roll, no? I think nung many years ago. So, dekada na rin. Napapanood niyo ba yun? Oo, taon-taon naman ata yun Natigil kasi pangit kasi nung effects Natigil kasi naka-tie-in sa sa Metro Manila Film Festival. And meron ding dati yung may Verum S. Alam niyo, naalala niyo Verum S. Alam ko yun. Si ano yun? Shoutout Verum S. Totoo ba ito? Yung intro music, naalala niyo yung intro music doon? Yung intro music pa lang, kikilabutan na ayo Grabe. Pero parang dati nga, mas nakakatakot yung mga, hindi naman mas nakakatakot, pero ngayon kasi diba, with TikTok, with YouTube, ganyan, marami na ring sources of mga scary stuff tuwing ganitong panahon. And ito nga, like we're even recording a Halloween episode just to help na makaapag-ambag tayo dyan sa katatakutan na mangyayari. Na malapit ko na pinagsisisihan ko na actually ngayon pa lang. Hindi pa tayo nag-uumpisa. Nagsisisi na ako. Pero so if you're listening and naninibago kayo guys kasi
This is not your usual Tidal Zone episode. Wala kayong mapupulot na aral dito. Patatakot lang kayo. We're just doing a Halloween special, but we have a few things now we will be sharing, and I think wala naman tayong pag-uusapan na hindi totoo, di ba? And meron din si Kev na itong guest natin, meron din siyang stories na baon niya from personal. So lahat yan, tatakil natin, and mamaya if may time pa tayo, meron tayong mga papanooring videos. Ito, hindi na true story, more of, ano ba tawag doon? Movie clips. Ng mga nakita ni Kelvin ng mga, ano ba yun, top 10 scariest jump scare clips. Diretsuhin na ba natin? Tapusin ko na ba tong paghihirap ko? Ay, bago pala ang lahat, no? So, para sa mga nanonood ng video, so kung nakikinig ka lang, baka hindi mo to nakikita. Kasi, syempre, nakikinig ka lang. So, meron tayong giveaway na Funko Pop. Ayan, si Pinhead. So, siyang horror character. So, i-search nyo na lang itsura niya. Pero baka matakot kayo. So, we'll be giving this away for this episode. No? So, make sure to comment your favorite moment sa episode na to, and make sure you're following us on Spotify, and syempre dapat naka 5 stars ka. Okay? So, yan. Pakita lang natin sa ating mga viewers. Okay, game. Tara, let's start it. No? Dust off ko na yung takot ko. Isa na natin. So si Kev, so let's pass the ball back to Kev. Di ba Kev, siguro share mo sa mga sa mga listeners, di ba taga Cebu ka originally? So, ang Cebu ba is meron bang iba bang mga paniniwala sa Cebu? Or kumbaga, yun, iba ba siya sa mga nangyari sa Manila? Like, may mga beliefs ba kayo doon na medyo iba? Pagdating kasi sa mga mga superstition, lalo na sa mga Visayas region, Mindanao, kilala kasi yan sa sa mga kulam, tsaka mga barang, lalo na dito sa Visayas area. Ano yung barang? Ano yung barang? Somewhat parang kalintulad din ng kulam. Pero I think parang iniba lang yung pangalan dahil pag kulam, babae. Di ba Kebs yung barang witch, yung parang may witchcraft. palalabasin sa mga katakatawan mo? Yun yung napanood Oo, ko. tama, oo. Parang siguro mas malala siya compared dun sa kulam. Pero so uso yun sa Visayas region, Mindanao region, Cebu. Meron ka bang personal experience sa kulam or sa barang na pwede mo i-share? Ayun, personally, ito tungkol sa sukob Kasi sa sukob, kasi yung sinasabi nila, isa sa paniniwala sa mga Bisaya, kapag yung dalawang magkapatid sa isang pamilya, sabay kinasal sa isang taon or sa pares na taon, mamalasin daw yun. Hindi natin masabi kung saan sila sa aspeto mamalasin, kung sa sa financial, sa love life, or sa kahit na anong bagay, or yun yung sinasabi nila. Pero sa part namin, sa experience namin, minalas kami, itong family namin sa financial. Habang yung iba naman, yung kapatid, minalas naman sa love life o sa family. So, yun, yung pang sinasabi ng sukob. So parang ano nangyari pala? Bale, aware kayo doon, pero tinangke nyo, like hinayaan nyo lang na, sige, hayaan natin, di naman siguro totoo yan. Biglang nangyari yung sumpa. Actually, talaga yung mga parents ko naniniwala na talaga doon sa sukob Pero, di lang pero tinuloy pa rin. Ayun nga, not being aware, siguro at first, di siguro sila naniwala, pero alam nila na may ganun maaring paniniwala. Pero siguro sa that time siguro sa bugso ng damdamin ayun. Siguro yun yung tingin nila parehas tamang timing para ikasal. Sige na. G, ganun. Oo. Ito, this is it. Para daw maputol yung sumpa, kailangan tumawid kayo ng island or dagat na papagitan ng dagat. Ano ba? From Cebu to Bohol. Or eto, tulad namin,
from Cebu, lumipat kami ng Manila. Kasi nung nasa Cebu pa may problema talaga kami pagdating sa financial din Oo. Tulad ng mga utang, tapos yun, hinaharas kayo ng inutahan nyo or something like that. So parang nandun yung malas. So ginawa nyo, umalis kayo sa island. I mean, nag-hop kayo, iniwan nyo siya dahil sa Manila. So papunta yun sa Manila, nawala. Na-lift ba yung naging kumbaga naging... yung feeling na parang Refreshing. refresh. Ayun, parang refresh. Parang ni-reset yung Parang naka-refresher or reset. Parang ni-reset yung buhay. Parang naka-refresher. Kaso nung pagdating mo ng Manila, kami naman yung nakilala mo. Di ka ba mas minalas nun? Ibang malas naman yan. Yun yung continuation ng Supa. Trauma. Teka lang, pwede ko balikan yung sorry. Balikan ko lang yung, sabi mo yung mga kakilala nyo or kamag-anak is naka-experience ng kulam. Alam mo ba storya nun? Anong nangyari sa kanila? Or kung ano lang yung natatandaan mo storya kung paano sila nakulam or ano nangyari sa kanila nung kinulam sila? Pwede yung pakwento? Sige, may naghanap kayo ng kaaway kilalanin nyo muna yung magiging kaaway nyo kung yung taga Visayas ba. Kasi delikado maging kaaway yung mga Bisaya din or mga taga Mindanao. Kasi for sure, meron niyang mga kakilala or connection na marunong sa mga witchcraft, sa mga magkulam. Kasi meron kasi doon ginagawang hanap buhay din yan. Lalo na walang pampagamot sa hospital pag may sakit. May idea ka magkano yung singilan ng mga ganon? Ayun lang regarding doon. Sacrifice ata kailangan sa ganon. Sacrifice. Kasi, di ba parang yun nabalitaan ko. Anong sacrifice skill? Parang di ba sinasabi nila pag may hitman, like, okay, 20,000 ganon. Parang meron ding presyo yung meron ding presyo yung kulam. Huwag na natin sila pinopromote. Hindi natin pinopromote. Pero yung totoo siya, so may mga kilala kayo na na biktima ng gano'n. May nakwento din. Actually, kwento lang din naman. Ako nakikinig lang ako doon. Bata pa ako, siguro mga 8 years old or less pa ako noon, 5 years old. Ayun, na biktima ng kulam. Parang nilalagnat lang din sila na hindi malaman ng medical expert na kung ano yung sanhi. Pabalik-balik yung mismong sintomas nila, yung sakit, pabalik-balik. Tapos may mga something na pasa dito sa likod na parang hugis kamay, ganyan, or what. Pero alam nyo ba, may mga iba daw na ganyan na nangkukulam. Ginagawa nila, tapos sila din yung magagamot sa'yo. Parang ginawang business, parang gaganunin ka niya, tapos siya rin yung hahanapin nyo na gagamot. So, bayaran nyo din. Parang modus lang yan sa mga probinsya. Pero hindi ko lang sure kung gaano. Modus, Pero posible kasi kung siya na rin yung kaya niyang gawin yung kaya niyang ayusin. Lalo pag problemado yung tao, hindi ka lang mauto. Gusto ko lang bumalik dun sa Sukob saglit. Kasi, di ba may movie pa nga niyan. Tapos parang sobrang big deal yan. Parang isa yan sa mga pamahiin na parang common, di ba, na alam natin. So parang first time ko nakarinig ng true story na may nangyari. In a sense, hindi man horror, pero medyo horror din, di ba? Financial horror. So, first time ko rin nakarinig ng ganun. Pero, for me, parang isa siya sa pinaka widely accepted and recognized na pamahiin, di ba? Parang universal, nationwide. Parang talaga iniiwasan yung, bawal yung sabay na kasal, ganyan. Meron pa ba kayong gustong personal stories na i-share? Ako meron, pero hindi ko alam kung nakakatakot ba to or ano. I think at this time, which is actually kaka-12 lang, so I think lahat nakakatakot. It was around 2003, 2004. So, yung asawa ng tito ko, which is yung tito ko na nag-guest sa atin, yung Seaman. Shout out doon. Shout out sa inyo. Tapos, nakitulog sila sa bahay namin. Wait, sa Sampaloc, sa Manila. Commercial. Sorry, sino yung nakitulog? Si Donnie o kita mo? Like, hindi ko Silang dalawa. Mag-asawa sila. Okay, yung mag-asawa. Yung Seaman, guys, yung Seaman.
Kaya asawa niya. Okay. If di nyo kilala yung Oo, Seaman, tas may pakinggan niyo kasama pa silang saka may kasama silang iba pang anak nila that time. Tapos yun, nakitulog sila. Buntis yung tita ko na yun that time. Tapos nakitulog sila sa bahay sa Sampaloc. Meron nung alam mo yung tik-tik? So, Ay! dumadating daw yun. Dumadating daw yun kapag Oo. merong buntis sa Pero hindi ako niniwala doon kasi akala ko sa mga probinsya lang. Hanggang sa nung araw na yun, nung gabi na yun, doon lang nagkaroon sa bahay. Talagang, nung una, malakas yung tunog niya. Tunog lang. Hindi ko siya nakita. Hindi ako lalabas. Takot ako nun. Ba't ako lalabas? Okay. Tunog lang, talagang maririnig mo siya. Tapos, yung una, malakas. Ibig sabihin, pag malakas daw yung tunog, mas malayo siya. Kapag Ay! humina, Malayo. yun yung malapit na siya. God. Hindi. Yung sa amin kasi, una, malakas siya. Tapos, unti-unti Okay. humina. So, doon ako medyo, hindi ako nakatulog nun. Dahil baka mamaya, biglang pumasok sa bintana. Naririnig nyo na mahina yung tunog. Oo. So, ibig sabihin nandun na siya. Meaning malapit nga siya. Okay. Alam niyo yung bubong namin sa Sampaloc, 'di ba? Diretso sa bintana agad 'yun. Ini-imagine ko nandun siya. Kaya hindi ako nakatulog. Anong sabi ni na Don? Talaga yan? Kahit syudad? Wala, normal daw 'yun eh. Ganun Alam daw nila? talaga eh. Pinakahandaan nila? Oo. Gising sila? Oo. Pero sabi kasi ng lola ko, normal daw talaga 'yun na pag may buntis may ganun. May sumusunod na tik-tik. Pero ano bang Hindi ko goal alam niya? kung mabuti ba 'yun o masama. Goal ba niya? Ayun, hindi ko alam eh. Hindi manananggal 'yun eh. So ano lang to? Kumbaga, based sa sinabi lola mo or nasa Baka observer. Words lang. Words. Yung pala mabait eh, no? Di ba? Na-judge lang pala. Nasa-etli. May regalo pala. Sure ka bang hindi siya lizard? Di ba ganun dito ng lizard? Hindi, iba yung tunog Hindi ng siya lizard karaniwang sa parang narinig mong tukugal. Oo, hindi. Iba. Anong tunog? Naalala mo? Parang tik, 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 tik. Basta kakaiba yung tunog niya, hindi yung normal na mga kuliglig or toko. Iba talaga. Oo. Masasabi mo ba babae o lalaki yung tunog? Hindi ko alam, pero para siyang parang siyang ibang creature yung tunog niya. Hindi parang tao. Parang ibang kung animal man, kakaiba na hindi mo alam kung ano. Okay. Oo, mga man-bat ganun. Balik ako dun sa mga tsaka barang. Okay. Kasi, di Kulang ba? Sorry, nawala na konti. Okay. Oo. Dahil sa financial, yun, nagkaroon ng parang kaaway. Hinahabol ka, ganyan, hinaharas. Siyempre, we expect na pares kaming, mga Bisaya, ganyan. We expect na kukuha talaga sila ng mangkukulam. Bilang depensa namin, siyempre, naghanap din kami ng kakilala na marunong din sa mga black magic, ganyan, parang. Yun. So, malapit lang to sa bahay namin noon. Siguro mga around 1 to 2 kilometers lang sa Cebu. And doon kami na tumuloy muna bago kami lumuwas na Manila. So siguro mga almost 1 month kami doon. So ayun, parang under her protection, babae ito under her protection, nandun lang kami sa kubo nila. Ayun, bilang protection, araw-araw niya kaming parang nilalagyan ng spell. Parang bududuan ka lang dito sa kung saan parte ng mo, katawan mo, duduraan ka. Tapos mismo siguro as in duduraan ka talaga ng galing sa bibig? Hindi naman, parang hangin lang naman din. Wala namang kasamang laway or what. Pero parang hihipan ka niya. Parang ganyan. Kung ako yun, may kasamang laway for sure. Ayun, yun yung tawag dito, meron siyang kinabit sa amin isa-isa kami. Meron siyang kinabit na bala, magkakaiba yung size. Pag adult, mas malaki, buo yung bala. Tapos pag yung bata naman, para siyang niyupe na bala.
Very weird nga eh. Actually, nung bata ako, di ayaw sabihin sa akin ng magulang ko kung para saan yun eh. Pero, nire-remind lang ako talaga. Seryosohin to, wag alisin. Kahit maligo, wag aalisin. Hanggang ngayon. So, ayun, hindi mo inaalis? hindi ko inaalis. Hanggang sa high school, college, siguro nung pagka graduate ko ng college, bago naman mag-work, tinanggal ko na. Wala na. So far, Hindi mo wala nasuot. namang nangyari sa akin. Wala. Bale, matapang ka na ngayon. Hindi ka natakot sa ano. Mas confident na yun nga. Pero naniniwala pa rin ako if ever man na tinanggal namin yun as early as sa siguro mga teenage days. Possible baka may sakit kami or what. Pero so far, habang suot-suot namin yun hanggang sa nagbinata, ayun, wala namang nangyari sa amin na malubhang sakit. Pero ayaw mo na siya isuot? Ayaw na isuot. Hindi mo na. Hindi na. No need na. Parang, ewan ko kung kinip ni, ng magulang ko yun eh. Pero, Well, so charms, no? Tawag dyan mga charm eh, di ba? Parang, totoo ba yun? Like, alam ko may nausap yung parang evil eye na, or dream catcher, evil eye, yung blue. Mga ganyan, mga charms. nilalagyan. So, hindi natin alam talaga kung effective siya or what, but sometimes if people believe it's effective, di ba? Hindi na natin yun kokomentan or sasabihin na, hindi totoo yan. Like, sige, like, hindi mo masabi eh. Malay mo. Di ba? Yun na lang ang belief ko eh. Parang malay natin. Mag-work, malay mo, hindi. Pero kung mag-work, pwede, di ba? Whatever floats your boat. So, solid. Meron pa ba kayong gustong, bago tayo pumunta sa second segment na mas nakakatakot, pero pa ba kayo stories na gustong pakawalan dyan? Wala na ako. Mag-iimbento na ako kung hingan mo pa ako. Ikaw, di ka boy? Wala kang experience na kababalagan? Sige. Okay. Hindi ko alam kung ito na ba yung oras na nasabihin ko to, pero mukhang ito na nga. Ito na nga. Sige. Hindi siya horror, pero kinukwento ko to usually sa mga friends or mga kilala ko. Kasi ito yung moment na nangyayari sa buhay ko na hindi nakakakaiba, pero totoo siya. Pero ang hirap ipatunayan sa mga tao na totoo siya. Okay? So, nung bata ako, nakatira kami sa Naning Ponce, Quezon City. Malapit din siya sa Sampaloc, pero parang siyang QC bago mag-Sampaloc. Yan. Sobrang liit lang na bahay nun. No? Sobrang liit na bahay. Ang dami naming nagsisiksikan. Kasi maliit lang talaga. Wala naman kami pera, ganyan. Hindi naman kami mayaman. So one day, bata ako, okay? 3 years old, 4 years old, ganyan. Hindi mo na baby, pero like maaga kasi ako natutong magsalita, saka magbasa. So kahit 2, 3 years old ako, parang nagsasalitaan na ako, ganyan. So naglalaro ako sa ilalim ng table. Nagtataka yung family ko, like, anong ginagawa mo? Ba't parang asaya mo, ganyan? Parang may kalaro ka. Parang may kalaro daw ako. So may kalaro nga ako. May kalaro ako. Sa pangalan niya, Wendy. Okay? Wendy. So, establish mo natin si Wendy. So, si Wendy. Babae siya na, well, sa paningin ko, like, nung bata ako, babae siya. Diba? Babae. Puti, kulot, ganyan. Hindi man kulot, pero like, basta, kaiba yung buhok. Kalaro ko siya. Okay, yun yung paniniwala ko, kalaro ko siya. So, nakikita nila, parang na may kausap nga ako. So, tatanong pa na ate ko noon, parang, sino ba yung kalaro mo? So, ba't ano yung ginagawa mo? Sabi ko, kalaro ko kasi, hindi, sina-explain ko pa yung ginagawa namin na laro. So, parang, pwede nyo isipin na imaginary friend lang siya or what, diba? So, okay lang, di ba? Kung yun ang inisip mo, posible, hindi natin alam. But, ito na. So, na ano na sila, na, kumbaga hindi mo nagambala. Parang, nag-worry. Kasi syempre, sino ba itong kausap na Wendy na to? Like, ano ba to? Legit ba to? Baliw na ba ako? Imaginary friend lang ba to? Or like, bata lang ba ako? Or like, may duwende ba talaga? So, ginawa nila, naglagay sila ng parang, nakipag-usap sila sa parang, di ko alam, spiritista ba? Hindi ko alam. Basta yung mga usual na albularyo, mga ganun, hindi ko alam eh. Bata pa ako. Pero nakwento kasi sa akin ito nung kamalay na ako. Naglagay sila ng champurado sa may CR.
Tapos may mga seremonyas, ganyan-ganyan. Nung lumabas kami, nag-mall muna kami. Malapit to sa SM Santa Mesa. So if I'm not mistaken, sa SM Santa Mesa kami pumunta. Paborito ko pa noon yung mga hotcakes na ano. Pagbalik namin, ubus na yung champurado. Wala, as in clean. Ubus yung champurado. So isipin nyo, baka may kumain lang, ano, di ba? Okay, whatever. Sige, baka. Well, we Pero don't know. naalak yung bahay, naalak. Nakalak. Okay. So nung gabi, bumalik yung ano, yung albularyo or spiritis. I don't know again kung tawag sa kanya. Sorry sa'yo kung nakikinig ka ba. Sorry kung hindi kita describe maayos. Basta yung mga ganun. Or yung career nyo, hindi ko ma-describe. So, bumalik. Nagbasa-basa na nung mga, ano, yung mga, hindi ko alam eh. Basta pag binasa na kung ano yung nangyari. Kasi sinabi niya, ito tandaan nyo, hindi nila kinausap hindi nila sinabi na yung pangalan, ganyan. Pero parang na-figure out niya, like, sinabi niya na okay, ano po, ina-explain sa ano ko, lola ko ata. Hindi ko maalala kung kanino ina-explain. Bale, ganito po, meron pong duwende. Totoo po yung may duwende po dito, yung si Wendy. Kalaro po ng apo nyo. Yun po. Uy, ba't alam niya? Like, tas na-describe din yung itsura, ganyan. Yung si Wendy po, sinabi niya, huwag kayong matakot dyan. Kasi si Wendy daw is parang white dwarf. White. Dalawa kasi ang duwende, white at black. So yung mga white mababait, yung black May red evil. din niya. May isa pa red. Oo, may red din. Red, tatlo. Oo, sorry yung red, hindi ko alam kung ano ng level yun. Basta may mga red din, sorry. Basta si Wendy White. Tapos ganito pala, yung bahay namin na yun, pagka-late kang ano, sobrang dami nilang duwende. Sobrang dami ng duwende. Pero si Wendy, yung nagpo-protect sa akin, kaya hindi ko nakikita yung iba. Kumbaga, pinoprotect niya ako dun sa mga evil na ano. Parang sa kanya takot or something. Yun yung pagkaka-explain. Again, sorry kung hindi ko makwenta mas, pero yun yung pagkakaalala ko and din yung ano, belief namin. Tapos sinabi pa nung albularyo or whatever na ano yun, na ang dami na, syempre dami nang natuklasan tungkol sa nangyari. Totoo si Wendy, ganyan-ganyan. Tapos sinabi pa na okay po yan, like hindi yan harmful, like okay yan, parang gusto daw niya ako like hindi gusto, like ano, parang pag-aloob, so parang gusto kong kalaro, ganun, so parang talagang poprotektahan ako and baka nga daw magdala pa ng swerte sa amin, parang ganun yung sinabi. So anyway, fast forward natin a few, di ko alam, weeks or months, basta yun na lang, tinanggap na lang na ganun. Sa totoo lang guys, naaalala ko pa rin talaga like na may kalaro, like alam ko talagang like yun yung hindi ko siya Naalala mapapatunayan mo pa sa inyo. itsura niya? Oo. Like Hindi ko siya mapapatunayan pero like alam kong nangyari siya. Yun yung mga ganong kakaibang ano. And yun nga, yung Hindi siya story scary yung mukha niya, ni Kaboy. Hindi magandang ano, like parang yun mo lang. Isipin mo, so di ba 3 or 4 years ako. Siguro para siyang ano, ang itsura niya sa akin noon para siyang 9, 10, 11 years old. Parang ate. Parang ate na pero hindi pa sobrang tanda. Alam mo yun? Parang kung 4 years old ka, di ba? 9 years old, 10 years old, ate mo pa din yun, di ba? Kasing laki mo lang din siya, tao, itsura mo. Mas malaki konti, pero maliit lang. Maputi, ganyan. Like, saka ako sabihin ko sa inyo off this call kung anong may kamukha. Pero ayun, so, ito, fast forward ng a few months, di ba? Tanggap ko lang, yun na, hindi ko na maalala yung part niya, gaano katagal yung pero nalaro ko. So, ito na, fast forward. Aalis na kami dun sa bahay na yun. Move out, I guess, di alam yung financial situation, basta parang apparently kaya na mag-rent somewhere doon at that time. Tapos parang sinabi sa lola ko, nung tao na, nung pag nagpaparenta, nung paalis na, sabi niya, alam niyo po, lahat po nang umaalis dito sa bahay na to, nabe-bless or sinuswerte. Sa kanya ni real talk na may mga duwende doon. Isipin mo, di niya sinabi yun bago magrenta ha. Nung paalis na, sa kanya pinagsasabi na may mga duwende doon. Kasi like, sabi niya, like, may mga umaalis daw doon na sinuswerte. Oo. Hindi ko malala. Pero may nagkaroon daw din ata nung parang naging artista na parang taga doon. Hindi ko naman sure yung part niya na baka ano lang. Pero parang may ganun, parang umalis na sinwerte. Tapos sa amin naman, hindi ko masabi sinwerte. Hindi ko naman sabihin hindi sinwerte. Pero like, nag-improve talaga yung buhay namin after nun. From that small space na ilang kami pinagkakasya to yung umalis kami doon, tapos siguro hanggang ngayon, like parang gumanda na, like naging okay naman talaga. So I don't know if ang hirap na sabihin, syempre I believe in God, so alam kong blessings ni Lord yun, pero like pero nung panahon na yun, di ba, like pag-iisip mo parang
si Wendy ba is part of that, hindi natin alam. Pero, yun na siguro yung hindi siya horror, pero like, supernatural, diba? So, kaya ako naniniwala sa mga duwende, ganyan, sa mga ganyang bagay. Kasi, again, feel ko nga, naging part yun ng buhay ko again. Yun lang. Yung pag-alis mo ba doon, never mo na uli nakita si Wendy? Di na. Kahit sa panaginip, di na. Sa panaginip, nakita ko. Sa panaginip, nakita ko pa. Actually, na-open up ko pa. Nakita ko pa sa panaginip. Like, kahit nung matanda na, nakita ko pa. Like, iba na yung itsura. Like, parang tumanda na din. Pero like, hindi mo sure kung na lang yun kung gawa-gawa lang ng panaginip. Pero nakita ko pa. Pero yung physical na kalaro, hindi na. Kasi, dadating ka sa point na pag sa bata ka, pag nagkamalay ka, naging ka na talaga. Nag-school ka na. Syempre, iba na yung, hindi na ganun ka innocent yung utak mo di ba? So, siguro, sila, papakita sila pag sobrang inosente pa yung utak mo. Hindi ka, But yun ang pinaka ko siguro. Kaya ako naniniwala sa mga supernatural. Kaya matatakotin din ako kasi feel kong totoo Like, alam kong totoo Kaya like, puti kung dadali mo ako sa mga sementeryo ganyan, like may kaba, halo akong kaba. Alam niyo yun, yung pag naglalakad ka sa mga damuhan sa mga sementeryo, diba, tabi-tabi po, yung mga ganon. Sabi ko talaga yun, kasi ayoko may maapakan akong duwende. Baka pag may maapakan akong duwende, mangyari sa akin. Di ba? Yung mga mapalitaan minsan gano'n, namamagay mo pa, ganyan. Kailangang ihiyan, or kailangang dasalan. Mababaog. Yun ang takot ko. Pero, yun ang aking Wendy story. So, sana kayong kabahan. Depende lang kung red or black yung mga dwarf na kasama nyo. Sorry na lang. Shoutout, Wendy. Shoutout, Wendy, kung nakikinig. Rainbow, labak. At sige, tapos ito last. Hindi ko siya horror actually, pero naalala ko pa nung bata ako. Papunta kami Tagaytay. Hindi to horror kasi actually, hindi ko alam ba't ko share to. Naalala ko lang kasi. Like, feel ko, nagkaroon ako na hindi ko malala kung grade 1 or grade 2. Basta 7 or 8 years old lang or 9 siguro sagad. Pupunta kami Tagaytay. Sobrang aga ng gising. Usually, maaga kang gising or hindi ko alam ba Tagaytay or Baguio. Maaga gising, ganyan. Lumabas ako ng bahay. Tapos tumingin ako sa ulap. Hindi ko alam kung imahinasyon ko na lang Parang gumagalaw, parang nagsasalit, parang gumagalaw yung ulap. Na parang kinakausap ko ng ulap. Pucha, tapos nung panahon na yun, sabi ko, si God ba to? Hindi ko alam, parang kumukunot yung noo, nagkaroon ng facial expressions. Wala lang. Yun lang, ulap. May ulap chronicles. Random lang. Namit ka, Kel. Namit na. Matawa lang naman ako. Kailangan marinig yung tao. Ito, sorry, last. Kasi, Hindi rin naman siya well, nakakatakot siya bilang lalaki. Meron akong pinsan sa probinsya siya. Kaya naniniwala rin ako sa mga nuno, yung magkatabi-tabi po ka. Yung di ka dapat basta-basta ihi sa kung saan. So may pinsan ako, umihi siya sa merong nuno ata. Hindi ko to nakita kasi syempre nasa malayo siya. Pero kwento nila, pati nung tita ko, paglipas daw ng ilang araw, namaga yung isang side ng itlog niya. As in maga, sobrang lumaki talaga ng sobrang laki. Lang ng langgam. Hindi siya nakagat kasi yun lang naman ginawa niya Umihi lang siya sa umihi. Umihi siya somewhere. Pero syempre alam mo yung tsura ng probinsya, di ba? Maraming puno-puno, damuhan, halaman, mga ganun. Oo. So, ayun daw, baka doon daw niya nakuha. So, basta lumaki ng bahagya yung isang side ng itlog. So, ang ginawa nila, nag-alay sila ng pagkain doon sa inihian niya. Tapos, yun na, parang kinabukasan, unti-unti na agad gumaling. Bumalik na sa normal. Naubos yung pagkain? Ay, hindi ko alam. Feel ko hindi. Di ba kasi nakakita na rin ako ng ganun sa iba, hindi naman nagagalaw yung pagkain. Pero iniisip ko kasi ang pagkakasabi sa akin, yung champurado daw nawala Pag-share siguro sa labi nila, di ba? Siguro. Baka kinuha ng mga black dwarfs.
Okay, pucha. So yan, tama. Kaya kayo guys, lahat na nakikinig dito, huwag kayong iihi kung saan-saan. Pag may nakita kayong sign na bawal umihi dito, tarantado ka, pakinggan nyo na lang. Pa- Para safe kayo. Okay, sige. Ano gusto nyong gawin? So, nasa ano na tayo, 40-minute mark. So, gusto yung manood ng videos? Let's do it. Sige. Play tayo kahit 3 clips. Kasi Siguro hindi yung top 3. Yung top 3 play mo. play na lang dati ito, number 1. Sige. Ay, gotcha. May nasa likod mo. Sino yan? Nasaan? Kagalit. Kinakabahan ako. Ganito pag nakita nyo guys na ano, Uy, mga teka. sa mga ano, Teka lang, nawala yung screen ko. Wait lang. ayan na. Yan na. Diyan nagsisimula yan eh. Susunod, lalaki na itlog mo. Alam nyo, nung nire-review namin itong mga, hindi man review, nung clips, no? So, syempre, dinownload ko, in-skim ko. Grabing nakakatakot. Napansin ko lang, karamihan ng movies na to, hindi ko alam. Except sa It. Syempre, takot ako sa clowns. So, natakot ako doon. Pero, itong number 1 clip na to, ngayon ko lang, hindi ko alam itong pelikula na to, and sure ako may Isang kailan. movie. Kakaibang movie yung mga yun. Hindi ba Magkakaiba. Okay, mag-mute ito na. Okay. Guys, hindi to scripted, hindi namin to pinanood. Nakita lang yung isang clip na, isang part 1 second, pero sige, let's go. Ipo-pause ko pag hindi ko na kaya. Oh, mga ganyan. Nung bata ako, minamadali ko I-mute yung... mo na lang. Yung music kasi yung ano dyan eh. Yung nagdadala eh. Mute ko? Nagsinda. Hindi. Uy! Ano, tutuloy mo natin to? Oh, tuloy mo. Pinost mo ba? Ba't biglang mo? Malakas ata masyado. Kailangan ko. Hindi, okay lang. Okay. Parang Insidious to ah. Hindi. Yung wala. Conjuring? Hindi ko alam. Isang mata na lang nakatingin sa akin. Alam ko yan. Napanood ba na to? Ayan na. Gachi, dito yun. Ayun yung susunod na ano. Fuck! Tangina, wala pa din. Ay! Alright yung cameraman. Kuminto ba? Hindi. Ayan. Uy! Isang mata lang nakatingin. Ay, gachi. Tagal, ah. Kaya mo matulog ng ganyan, Kel? Nakabukas yung pinto. Hindi, o basta walang daga. Ay, yung audio? Marang tagal. Ay, number Ayan 10. na. Napag mo na ba to? Hindi. Kahit yung movie niya, Kel? Hindi, alam ko yan. Yung title niyan. The Boy in the Pajamas. I-mute mo? Alright. No, wala ba? Wala na, thrill. Hindi ko lang. Isang mata ko na nga lang, half na Tagal nung build up. Dilim. Tagal naman kada clip. Eh. Gachi. Ikaw! Ay, sumigaw lang. Oh, medyo baduy yun ah. Wala namang nagpakita eh. Antay. Yung sigaw? Oh. Yung sigaw eh. Parang iba yung nangyari doon sigaw. Iba yung sigaw. Parang nag-jizz yung sigaw. Pero yung rate ko, sa to lang, yung build-up nakakatakot. I mean, yung build-up, pero parang yung climax, medyo bitin. Oo, ibang climax Sa yung nangyari. imagination ko, Climax malalay lang na sa yung imagination ko eh. Ba't ganun yung sigaw? Sigaw? Nag-jizz?
Ano, ano title nun? Boy in the Pajamas talaga? Oo. Sige, ito. Play na natin to. Tapos si number 1 after. Agad-agad? Yan. Oo, yan. Nakakatakot yan. Alam Ayoko ko na. to. Palapit na. Ano I-spoil ko mangyayari? kayo. Ano? Basta merong anino dyan na papalapit ng papalapit. Habang Ayoko pinapatay na. na ilaw. Ayoko na. Iba na lang. Tuloy ko ba? Oo, anong nangyari? Sige. Ha? At Sige. least alam niyo yung mangyayari. Alam ko yan. Uy! Last trip nitong babae to eh. Pinapatay eh. Ba't niya kaya ginaganon? Oh. Tuloy ko. Oo. Pinost ko eh. Oo. Sige, play mo lang. Gumagana talaga? Ganun talaga? Oo. Paulit-ulit? Oo. Chine-check Oo. niya kung ayos eh. Ba't parang wala nangyari? Ano nangyari? Pinost mo kasi. Hindi! Isang beses na Pinorward. Wala. Ibalik ko ba? Ibalik ko? Sige nga, balik mo. Kasi parang naghang siya dahil pinost mo right before nung climax. Hindi. Parang wala naman talaga. Yung ulo ni Kelvin, yupi. Basahin muna natin Basahin muna natin Kel yung story na sinubmit ng fan nung community member. Punta muna tayo sa story ng community member. Sige. Game. Yeah, okay. So, I was first year college at that time. Sa CLSU kami nag-aaral. And yung boarding house namin is sa loob ng university sa baba ng bahay ni na Doktora Rojas sa Osmeña. I guess building yun. Usually kasi mga bahay ng professors, boarding house, sa ibaba. Yung una naming room, mga 3 steps ng stairs underground. So yung bintana nun, ka-level ng lupa outside. Malaki yung room, walang division. Ang dami namin dun. So imagine yung ingay kapag nagkwekwentuhan kami or nagkakatawanan. Pero eventually, nalipat kami ng room yung malapit sa kitchen. Yung mukha talagang room. Hindi na siya underground. 1 bed na lang tapos 3 kami na magkakatabi. Kaming 3 na magkakatabi ay may mga nanay na lagi dumadalaw sa amin. One day, na-imagine nyo ba yung setup? Okay naman. Okay. Somehow. One day, maulan. So, muulan daw. Tulog na yung mga katabi ko. Hindi ko matandaan kung nagising lang ba ako or hindi pa talaga ako nakakatulog kasi ang ingay ng mga nasa baba. Like para silang nagpa-party-party at nagtatawanan. Pero mga 1 hour siguro natapos na din. And mga 11 PM na yun, nung gabi na yun. Dati mga 9 PM pa lang tulog na sila or maya-maya yung mga nagpa-party parang iba na. Parang hindi na yung mga ka-boardmate nila daw yung mga nagpa-party-party sa baba. Naririnig niya lang. Oo. Hanggang sa may parang babae na bumubulong na nakakatakot yung sound. Ang lakas ng hanggang sa naiyak na siya. I mean, yung nagkikwento to. So, pangit ng pagkakabasa ko. Tapos napansin ng mga katabi ko. May narinig siyang bumubulong. Sa salta. Oo, na babae. Na parang hindi pala siya pa. Sa kanya. Oo. Tapos nagising yung mga yung mga katabi niya, 'di ba nasa isang kama lang sila kasi. Nagising sila and ask, "Bakit?" Sabi ko may mga nagpa-party-party tapos may bumubulong sa akin. Then pinapakalma ng dalawa niyang katabi. Nagising. Oo. Tapos yun tumahimik na raw silang 3. Hanggang sa may narinig na rin sila. Yung dalawa. Yung dalawa may narinig na rin daw sila nagpa-party-party. Tapos yun na.
narinig din nung dalawa yung bumubulong na babae. Okay. Tapos sabay-sabay daw silang nagsigawan. Tapos nagtalokbong na lang kasi hindi naman sila lalabas. Tapos yun na, hanggang sa nakatulog daw sila. Tapos kinabukasan, kinausap nila yung mga tao sa baba kung bakit daw inabot ng ganong oras yung party. Pero ang sagot daw sa kanila, 8:30 PM pa lang daw, tulog na daw sila. Sino yun? Mahirap Ayoko yan. naman. Ano ba yung sinasabi ng bubulong? Hindi niya ako kwento eh. Sabi ata, Kevin. You can only 3 centimeters at a time. Oh, tsaka creepy yun ah. Salamat sa nag-share. Medyo Shoutout kay ano nga ba nag-share? Si Jonah. Yes, Jonah. Shoutout, Jonah. Grabe yung kwento. So, sana naka-move on ka na sa na yan. Pangyayari na yun. Eto, meron tayong gagawin. Nabasa nyo ito mga Reddit. Sined ko. Kita ba? Siguro basahin mo na lang. I heard one. A father's laying in bed after just waking up. He grabs the baby monitor and walks to his desk in his office at home. He has his baby on the baby monitor and hears his wife singing to her. He cracks a smile as he hears his wife, "Go to sleep, go to sleep." When suddenly the front door opens up and his wife comes in with groceries. Sorry, parang doppelganger. Doppelganger. Oh. Nakita niya kaya yung itsura? Ayoko ng mga ganyan. Narinig lang eh. Ayoko na. Kung tama na to. Ang oras na tong episode na ubusin na natin. Parang anytime pwedeng doppelganger yung kausap mo, hindi mo alam. Di ba daw pag na-meet mo yung doppelganger mo, papatayin ka daw? Grabe naman. Ito ba yun? Oo, narinig ko din yun eh. So, kailangan mo siya iwasan. Hindi, patayin mo na rin. Papatayin ka eh. Papatayin kayo. Doppelganger Wars. Ano yun? Okay guys, so actually 1 hour na tayo mahigit. So we have to wrap up. Any final words, stories na gusto nyo i-share? But this has been great. No? Nakakatuwa itong Halloween episode. Kakaiba. Siguro pwede pa tayong gumawa in the future. But yeah, meron pa ba kayo gusto i-share sa mga what? Ano lang siguro, wala namang masama maniwala siguro sa mga superstitious beliefs or sa mga, sabi ko nga, mga nuno, mga duwende, o mga halima or creatures yan. Wala namang masama maniwala eh. Kung totoo man or hindi, it's for your own safety naman. Wala rin namang mawawala sa'yo. So yeah, ayun. And respetuhin mo rin yung paniniwala ng iba kung naniniwala sila sa ganun. Huwag mong i-disrespect or pagtawanan. Kasi magkakaiba tayo ng pinanggalingan. Pag dinisrespect mo, baka kulaming ka pa yun, barangin ka pa. Oo, baka mamaya lumaki itlog mo. Okay. Final words. Well, welcome, no? Salamat sa pagpunta sa pag-guest dito. Enjoy ka ba? Oo. Well, surprised talaga. Nunod lang ako kanina ng One Piece eh. Nasa episode 530 pa lang ako eh. Hinahabol ko eh. Sabay tumawag tong si Kelvin. Di ko in-expect. Anyway, thank you for having me. Some other time, sana. Oh, yeah. Mag-guest ka pa naman, di ba, ng live? Kasi marami ka pang, sabi mo sa akin, marami kang gusto ibahagi sa sa mundo. Like, kasi di ba, maganda rin naman yung kwento mo, di ba? Ano ka na ngayon? Ano ba yung mataas na yung position mo sa pagiging, di ba? Sa company niyo, sa pagiging engineer. And, ano ba yun? Nagpursige ka para makarating dyan. Hindi ka yung, nag-exam ka, di ba? Hindi ka yung one take lang, pumasa ka agad. Talagang, pinaghirapan mo siya, nag-fail ka, and then patuloy mo lang. So, yeah, I think maganda marinig yung storya mo rin. Buhay, peaceful. Dati binubuli ka lang nila Nico, tapos ganyan ka na ngayon. Oo. Hindi naman kasama si Nika Boy doon. Tayo lang tatlo niya, Breakman, Joby, ikaw. Nag-name drop lang mga O siya, bago maganda lang,
Maganda nga yung topic din about bullying no? Lahirap yan. Tapos yung mismong podcaster yung bully. Itatapusin ko to bago pa lumala to, bago pa yung mga ma-reveal dito. Thank you, Kev. Salamat sa mga kwento mo. Ang ganda, nakakatuwa tong ating first, guys, this is the first Halloween special, Halloween episode of Title Zone. Again, ginawa namin to kasi naka-receive kami email, sabi Spotify, "Uy, gumawa kayo ng mga Halloween episodes." Siyempre, masunurin kami bilang isang top podcast sa Spotify. Nax. Kailangan natin sumunod dyan. So sana natuwa kayo sa episode na to. It's not perfect, pero try lang. Tuwa naman ako sa mga tuwa ako sa discussion. So hopefully guys, natuwa din kayo, and that has been it for this episode. Make sure to follow us, like, comment, subscribe, rate us 5 stars on Spotify, subscribe on YouTube, share it with your friends, your family, kung hindi mamalasi ka. And don't forget to comment your favorite moment Kelvin, to win sumisilip sa likod mo. this. We got you. Wala naman. Ayan. Alright guys, thank you so much. This is Title Zone, the #1 podcast for Filipinos who want to make an impact. See you next week. Bye. Bye. Peace. Yun, please. Ano yun? Si Bibo.